Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga tauhan sa isa sa pinakamahalagang nobela sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Noli Me Tangere. Isa itong kwento na hindi lang nagbibigay ng isang masalimuot na larawan ng lipunan noong panahon ng mga Kastila, kundi nagpapakilala rin ng mga karakter na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng ating kultura at pagkatao. Samahan ninyo kami sa masusing pagtalakay sa mga tauhan ng Noli Me Tangere at alamin ang kanilang mga kwento at kontribusyon sa nobela. Simulan na natin. Juan Crisostomo Ibarra, Imagsalin, o mas kilala bilang Crisostomo Ibarra. Siya ang anak ng nasirang si Don Rafael, kasintahan ni Maria Clara, at ang pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere. Siya ay ipinakilala bilang isa sa mga Pilipinong binata na mayaman at matagumpay na nakumpleto ang kanyang edukasyon sa labas ng bansa. Kaiba sa mga tao ng kanyang bansa, siya ay may pinong asal, lubos na pinahahalagahan, may makabagong paniniwala, malawak ang isip at palaban. Si Crisostomo Ibarra ay ang huwaran na nais makita ni Jose Rizal sa buhay ng mga kabataan sa Pilipinas noong kanyang panahon. Maria Clara. Si Maria Clara ay isang babaeng iginagalang at tinatayang anak ni Kapitan Tiago at inaanak ni Padre Damaso. Sa katotohanan, siya ay tunay na anak ni Padre Damaso. Ipinanganak siya dahil hinalay ni Padre Damaso ang kanyang ina at siya ang naging bunga. Ang magandang dalaga na ito ay ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra, sinasabing si Leonor Rivera, na naging kababata at kasintahan ni Jose Rizal, ang nagsilbing inspirasyon para sa karakter niya. Elias. Siya ang nagligtas kay Crisostomo Ibarra, ang anak ng angkang kaaway ng mga ninuno ni Ibarra. Si Elias ay ang misteryosong kaibigan ni Ibarra at dalubhasang bangkero. May panahon na tinawag siyang ang piloto. Nais niyang simulan ang isang revolusyon sa kanyang bansa. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang opinyon ng ibang tao at inilalagay ang kanyang pananampalataya sa kalooban ng Diyos higit sa lahat. Kumpara kay Ibarra, mas gusto ni Elias ang ideya ng pagkakaroon ng digmaan o revolusyon kaysa sa pagpapatupad ng mga reforma. Si Elias ay isa sa mga character sa Noli Me Tangere na kumakatawan sa karaniwang Pilipino. Alam niya na ang kanyang mga kababayan ay hindi pinagtratrabaho ng patas at nais niyang palayain sila mula sa kanilang mga mananakop. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit si Elias ay isang mahalagang character sa nobela. Kapitan Tiago, siya ang ama-amahan ni Maria Clara, ang asawa ni Pia Alba, at ang kanyang tunay na pangalan ay Don Santiago de los Santos. Si Kapitan Tiago ay isang hindi pangkaraniwang tao dahil siya ay isang mayamang Pilipinong ipinanganak at naninirahan sa Binondo. Nagtaguyod siya ng malapit na relasyon sa matataas na ranggong miyembro ng simbahang Katoliko kahit na wala siyang tiyak na paggalang sa relihiyon at walang pag-aalinlangan sa paglahok sa mga panlalait sa mga kapwa Pilipino. Padre Damaso Verdolagas. Siya ang ninong ni Maria Clara na humalay kay Pia Alba na kanyang ina. Siya rin ang nagpahukay sa bangkay ni Don Rafael. Si Padre Damaso ay isang matandang paring Pransiskano na nanirahan sa Pilipinas sa loob ng halos 2 dekada. Hangad niya ang kapangyarihan, isang tiwali, at kilala siya sa pagiging walang hiya. Bukod sa pagiging ninong ni Maria Clara, siya rin ang tunay na ama ni Maria. Kaya naman, mayroon siyang impluensya sa relasyon ni Maria at Ibarra. Padre Bernardo Salvi. Si Padre Salvi ay isang mas bata at mas tusong Kastilang pari na pumalit kay Padre Damaso bilang kura paroko ng San Diego. Sa maraming paraan, mas mapanganib siya kaysa sa kanyang hinalinhinan dahil siya ay mas mahusay magpakana at magsamantala sa kanyang tungkulin sa relihiyon para sa impluensyang pampolitika pati na rin ang mga personal na paghihiganti. Madalas siyang makipag-away sa alperes ng bayan para sa kapangyarihan. Siya ay may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Ang kanyang pinakamahalagang papel sa nobela ay ang kanyang pakikipagsabuatan upang sirain si Ibarra na kasintahan ni Maria Clara. Don Rafael Ibarra. Si Don Rafael Ibarra ay ang ama ni Crisostomo Ibarra. Nagselos si Padre Damaso kay Don Rafael Ibarra
dahil sa kanyang kayamanan. Bukod dito, pinupuna ni Don Rafael ang mga maling ginagawa ng mga paring Kastila. Dahil sa kanyang mga ginawa, nagalit sa kanya ang mapagmatigas na si Padre Damaso at inakusahan siya ng erehiya at sedisyon. Namatay siya sa bilangguan bago pa malinis ang kanyang pangalan. Bagaman ang kanyang bangkay ay nakalibing na sa Katolikong sementeryo sa San Diego, pinagsabihan ni Padre Damaso ang isang tagahukay na ilipat ang bangkay nito sa sementeryong Chino dahil sa tingin niya ay erehe si Don Rafael. Piloso Potasio. Si Piloso Potasio, bagaman matanda na, ay may pinag-aralan sa pilosopiya. Karamihan sa mga tao sa kanyang bayan ay inakalang baliw ang matanda. Iginagalang siya ni Ibarra at nagbibigay siya ng mabuting payo sa binata. Tumulong din siya sa ama ni Ibarra noon. Kabilang si Tasio sa isang mayamang pamilya. Madalas siyang maging pesimistiko at walang tiwala sa kagandahang loob ng ibang tao. Bukod dito, hindi siya relihiyoso tulad ng iba na laganap sa kanyang panahon. Sisa. Siya ang inang nabaliw sa paghahanap sa dalawang anak na asawa ni Pedro. Si Sisa ay ipinakilala bilang tipikal na asawang Pilipina. Ina siya nina Crispin at Basilio na kanyang itinuring na tanging yaman. Pinaniniwalaan na si Sisa ay kumakatawan sa inang bayan noong panahong dumaan ito sa mahirap na panahon, tulad ng kanyang character nang mawala ang kanyang mga anak. Ang mga malagim na pangyayari na sumira sa kanyang buhay ay simboliko ng pang-aabuso na dinanas ng kanyang bansa sa kamay ng mga kolonisador. Crispin. Si Crispin ay ang nakababatang kapatid ni Basilio. Katulad ng kanyang kuya, si Crispin ay isa ring sacristan. Siya ay inakusahan ng nakakatandang sacristan ng pagnanakaw ng 2 piraso ng ginto mula sa kanilang koleksyon. Si Crispin ay isang simbolo ng mga taong maling inakusahan sa paggawa ng isang krimen, samantalang ang totoo ay inosente sila. Basilio. Si Basilio ay isa sa mga anak ni Sisa at nakatatandang kapatid ni Crispin. Sila ay parehong nagtatrabaho bilang sacristan. Gagampanan ni Basilio ang malaking papel sa nobelang El Filibusterismo. Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Si Doña Victorina ay isang ambisyosang karakter sa Noli Me Tangere. Iniisip niya na siya ay may lahing Kastila at nagpapanggap na isang babaeng Kastila sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming kolorete sa mukha na katulad ng isang babaeng Kastila. Ang karakter ni Doña Victorina ay kumakatawan sa mga taong may maling pagtingin sa kanilang pagkakakilanlan. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay tinatawag na kolonyal na mentalidad. Don Tiburcio de Espadaña. Si Don Tiburcio ay ang Kastilang asawa ni Doña Victorina na Pilay, napadpad sa Pilipinas at sunod-sunuran sa kanyang asawa. Ang taong ito na tinatawag na doktor ay isang manloloko at impostor. Sa tulong ng kanyang asawa, naglalakbay siya sa buong bansa na nagpapanggap na doktor at humihingi ng mataas na presyo para sa kanyang mga serbisyo, kahit na wala siyang karanasan sa larangan ng medisina. Ang kabuuan ng kanyang character ay isang karikatura ng kamangmangan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyal na pamumuno ng Espanya sa Pilipinas, kung saan ang mga Kastila ay nagdulot ng kalituhan at gulo sa mga rehiyon. Padre Hernando de la Sibila. Si Padre Sibila ay isang Katolikong pari na nagsisilbing kura paroko ng distrito ng Binondo sa lungsod ng Maynila. Siya ay nagtataglay ng katangian na makatuwiran at mapayapa, nakabaliktaran sa mapanlinlang na si Padre Damaso at ang tiwaling si Padre Salvi. Inilarawan siya na maliit at may maputing balat at sinasabi na lihim niyang sinusubaybayan ang mga gawain ni Ibarra. Kumakatawan siya sa progresibong pari, ngunit mas gusto niyang manatili sa likod upang hindi makuha ang galit ng iba pang mga pari na naghahari. Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay ang palaban na asawa ng Alperes. Siya ay isang malupit na matandang Pilipina na nahihiya sa kanyang pinagmulan at nagkukunwari na hindi siya marunong magsalita ng Tagalog, ang kanyang sariling wika. Nakilala rin siya sa kwento dahil sa malupit na pagtrato niya kay Sisa. Alperes. Ang Alperes ang hepe ng Guardia Sibil sa bayan ng San Diego, ngunit walang nakakaalam ng kanyang pangalan.
May problema siya sa pag-inom at kasal kay Doña Consolacion na palaging nakikipagtalo sa kanya. Siya ay isang Kastilang mortal na kaaway at kaagaw ng Cura Parroco sa kapangyarihan sa San Diego. Kapitan General. Sa nobela, isa siyang hindi pinangalanang kinatawan ng Espanya at may posisyon bilang Kapitan General sa pamahalaang Pilipino, ang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi niya sinasang-ayunan ang mga tiwaling opisyal at mga secular na pari. Pia Alba. Si Doña Pia Alba ay relihiyosang ina ni Maria Clara at asawa ni Kapitan Tiago. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa, siya ay hinalay ni Padre Damaso. Pumanaw siya matapos manganak kay Maria Clara. Ang ina ni Maria Clara ay simbolo ng mga babae na pagkatapos magdusa sa pang-aabuso ng mga pari, ay tinago ang kanilang mga karanasan dahil sa hiya. Tia Isabel, tiya ni Maria Clara at tumulong sa pagpapalaki dito. Siya ay pinsan ni Kapitan Tiago. Don Saturnino, siya ang lolo ni Crisostomo Ibarra. Don Pedro A. Barrimendia, ninuno ni Crisostomo Ibarra na naging dahilan ng matinding kasawian ng nuno ni Elias. Kapitan Pablo, siya ang leader ng grupong rebelde ng mga pinagkaitan na lalaki na naghahangad ng paghihiganti laban sa mga Guardia Sibil. Ang mga Kastila ang responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Don Filipo Lino. Si Don Filipo Lino ang vice-alkalde na ama ni Sinang. Siya ang dating gobernadorcillo ng San Diego na nagsusumikap na ipatupad ang mga patakaran na may katuwiran at consideration sa mga mamamayan. Ngunit nahihirapan siya dahil sa kanyang kawalan ng kapangyarihan at impluensya. Alkalde. Ang alkalde ng San Diego, na walang pangalan, ay isang matibay na tradisyonalista na nagpapakita ng paggalang sa mga awtoridad na panrelihiyon sa bayan. Dahil sa sarili niyang panlilinlang na siya ay isang taong relihiyoso, hinahayaan niyang maimpluwensyahan siya ng simbahan. Ang sino mang itinuturing na erehe ay hinahamak hindi lamang ng simbahan kundi pati na rin ng gobyerno. Pedro. Siya ang iresponsableng asawa ni Sisa, mahilig sa sugal at lasengo. Alfonso Linares. Si Linares ay malayong kamag-anak ni Don Tiburcio de Espadaña at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso. Siya ay isang respetadong batang Kastila, katulad ng kanyang tiyuhin. Peke ang kanyang mga kredensyal upang mapaunlad ang kanyang katayuan sa lipunan. Si Linares ang mapapangasawa ni Maria Clara, ngunit hindi natuloy dahil sa dulo ng nobela ay mas pinili ni Maria Clara na pumasok sa kumbento kaysa pakasal sa kanya. Teniente Guevara. Ang teniente ay isang taong may moralidad at mula sa Kastila na may malaking respeto kay Crisostomo Ibarra at Don Rafael, na pumanaw ilang panahon na ang nakakaraan. Bukod pa riyan, si Guevara ay may posisyon bilang teniente sa Guardia Sibil. Isa si Teniente Guevara sa mga iilang taong sumusuporta sa pamilya Ibarra at malaki ang kanyang pagkadismaya sa kontrol ni Padre Damaso. Siya din ang nagkwento kay Crisostomo Ibarra tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Sinang. Siya ang masayahing kaibigan ni Maria Clara na anak ni Kapitan Basilio. Nol Juan. Siya ang namahala at nagbabantay sa pagpapagawa ng paaralan ni Ibarra. Taong Dilaw. Siya ay isang bayarang mamamatay tao na may misyon na patayin si Crisostomo Ibarra. Nabigo ang kanyang plano na patayin ang binata dahil sa katalinuhan ni Elias. Lucas. Si Lucas ay kapatid ng Taong Dilaw. Sa pagnanais na makaganti kay Crisostomo Ibarra, nakipagsabwatan siya kay Padre Salvi upang palabasin na si Ibarra ang utak sa likod ng pagsalakay sa kwartel ng militar. Ang guro. Isang guro na tinulungan ni Don Rafael sa pamamagitan ng paghahanap ng tirahan at pagbibigay ng mga kagamitan na kailangan niya para sa kanyang trabaho. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa mga tauhan ng Noli Me Tangere. Sino ang paborito mong character sa nobelang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.